Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantukin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Rex Cayano sa Target On Air. Eto, cambio muna tayo ng paksa mga kaibigan at na-appointahan ni Pangulong Bongbong Marcos nitong nakaraang araw si Senador Zani Angara. Hindi, umpisa pa lang ho talagang matunog na po yung pangalan po ng mama eh. Di ba nitong nakaraang araw si Senador Zani Angara bilang bagong kalihim ng Department of Education mga kaibigan at inanunsyo ng Presidential Communication Office na si Senador Zani Angara na ang papalit kay Vice President Sara Duterte na nag-resign bilang kalihim. Nag-resign po bilang kalihim po ng DepEd. At upang alamin po natin ang reaksyon ng Committee ng Basic Education and Culture, ito makakapanayan po natin mga kaibigan ang Chairman at Congressman na si Congressman Roman Romulo. Magandang hapon po Congressman Roman Romulo. Welcome po sa programang Target On Air. Magandang hapon rin, Karex, at ng nakikinig. Nanonood po sa inyo, magandang hapon din po. At maraming salamat sa pag-imbita po sa akin. Apo, at ano po ang reaksyon ninyo dun po sa pagkakatalaga kay Senador Zani Angara bilang bagong kalihim po ng edukasyon? Unang-unang, Karex, natutuwa tayo na nag-appoint na kaagad si Pangulong BBM ng bagong kalihim ng Departamento ng Edukasyon kasi alam natin na meron tayong education challenges ngayon. Hindi maganda na matagal na walang kalihim ang departamento na yan. Kaya maganda na meron na siyang na-appoint. At tayo naman po ay nire-recognize natin ang punto na ang kahit yung cabinet member naman ay holds a position of trust and confidence from the President. So kailangan magtiwala tayo sa Pangulo at sa kanyang appointee. At sa inyo pong pananaw, Congressman, kumbaga ano po yung dapat pong tutukan ng kalihim ng edukasyon po, Kong? Well, una-una, meron naman talagang mga tinatawag na low-hanging fruits ngayon. Masabi na natin na talagang yung spade work na gawa na rin po ng DepEd, ang kailangan nilang implementasyon. Unang-una, alam naman natin na sa reading comprehension, sa science, sa mathematics, based sa results ng international assessment na kinuha natin, yung PISA 2018-2022, medyo kailangan natin mag-improve dyan. Mahina tayo sa reading comprehension at sa mathematics. So, ang sagot dyan, di ba, noong 2023, last year, sabi ng DepEd, maglalatag sila ng bagong programa, yung matatag curriculum. Yung pagbawas ng subjects para makafocus sa reading comprehension. Pero alam natin ng totoo na bagamat meron ng programa, may proposal, ay hindi na-implement ng gustong-gusto. Kaya ngayon pa lang, dapat ma-implement na yon ng gustong-gusto. Kasi nandiyan na yan eh. Hindi na kailangan pag-isipan pa. Ang sa akin, aggressively ay implement na sana ngayon ng Department of Education, ng bagong kalihim, na siguraduhin natin na matutukan natin yung functional literacy. Nandiyan na yung programa, gawin na natin agad. Pangalawa, alam natin na importante po yung mga teacher sa atin. Alam natin na ang mga teacher natin, sinasabi nga ay talagang overburdened na ng trabaho. Meron silang academic teaching load. Meron pa silang admin work. Kung maalala po ninyo, naumpisahan na rin naman po yan ng DepEd. Inuumpisahan na nila last year pa na medyo gumawa na ng plano na alisin na yung ibang admin work sa ating mga teachers para makafocus sila sa classroom teaching. Ang kailangan ngayon gawin ng bagong kalihim at ng Department of Education, ma-implement yan ng maayos para kahit pa paano matanggal yung mabigat na load. Especially kung non-teaching naman, matanggal na yung load na yan sa ating mga guro at makafocus sila sa kanilang pagtuturo. Tama po. Diba? Isa yun. Tapos pangatlo po, marami ho tayong mga batas na kailangan ma-implement na ng mahusay talaga. At sana po, ay, sa totoo po, kasama naman namin si Sen Sunny sa EDCOM 2. Dito yung, so alam rin niyo yung mga reforms na ginagawa namin. Para sa akin,
yung kaya ng implement na natin. Opo. At napakalaking hamon, kumbaga, ano po yung hamon na kinaharap ngayon dyan po sa mga basic education, lalo sa bansa. Isa po sa nagiging problema po, Congressman, yung sinasabing yung nag-aambag-ambagan po yung mga estudyante doon po sa mga public school, sa mga iba't ibang probinsya, doon po sa mga general PTA. Dapat to, isa to sa mapagtuunan ng pansin, kumbaga, laanan na napakalaking pondo, Congressman. Hindi. Dapat talagang yung bawal yun, di ba? Hindi naman dapat mag-ambagang. Kasi nga, ang nakamandato naman sa atin sa basic education ay libre yung tuition fee dyan. Dapat makapag-aral. So, dapat ay yung mga cost na hindi naman talaga essential at hindi naman, dapat nga free education tayo dyan. So, dapat yung mga yan ay matingnan ng mabuti ng DepEd at kung sino-sino yung mga naniningil para again po, kung kailangan ipagbawal ka agad, yung pagbawal na, pasabihan po ka agad dahil additional burden po yan sa isang pamilya nga na ang gusto lang naman po nila makapag-aral yung anak nila. Tama po, Kong. At siguro isa yan sa plano tutukan ni Senador Zani Angara. Bali, ano po sa ngayon yung expectation po ng Committee on Basic Education and Culture po, Congressman, sa nakikita nyo? Sa amin kasi po talaga itutuloy po namin yung meron po kaming bill, unang-una sa teacher career progression. Ito yung gusto natin na masigurado na yung ating mga guro, teachers na gusto magturo habang buhay, ay kasi ngayon po, kasalukuyan, nangyayari po dyan, ay yung ibang teachers kailangan pumunta dun sa tinatawag na admin track, yung maging principal, para umangat yung kanilang salary grade. Ang gusto natin, hindi na kailangan ng gano'n, may alternatibo talaga dapat. Kung gusto ng teacher na mag-teacher siya, classroom teacher siya, dahil yun ang passion niya, yun ang hilig niya, dun siya magaling, dapat yung salary grade niyan ay makapantay po ng pinakamataas ng principal. At yan po yung ginagawa ng teacher career progression na ating second reading na po yun sa floor ngayon. At siguro yung iba, katulad yung ECCD, matutukan natin yung mga stunting below 5, mabawasan natin. At isa po dun sa binabanggit po ni Senador Zani ay yung pagtutok po niya sa pagpapataas po ng ranking ng Pilipinas dun po sa PESA o yung Program for Student Assessment. Kayo po, bilang chairman yung una ko sinabi, correct. Yung matatag curriculum, kailangan yung implement. Andiyan dyan na po yan, may plano na eh. Kailangan lang implement ng aggressively. Hindi na po kailangan pag-isipan na masyadong mahaba pa yon dahil may matatag curriculum na tayo na nagsabi, bawasan natin yung number of subjects. Bawasan natin yung competencies na kailangan ituro para makafocus yung ating guro at yung mga estudyante sa tinatawag na basic function literacy. Reading, comprehension, at math age grade. Yun na po nasa matatag curriculum na po yun. Tama po. Kung magbibigay po kayo ng pagkakataon na makapagbigay po ng rekomendasyon kay Sec. Zani Angara, at ano po yung Congressman? Well, sa totoo, para sa akin, talagang ang importante lang po dito, parte naman siya ng EDCOM 2. Alam niya yung mga reforms na ginagawa ng EDCOM 2. Ang kailangan lang talaga mabalikan lahat yon at masigurado po na ma-implement ng mahusay. Okay, mensahe po, Congressman Roman Romulo. Well, una-una, maraming salamat ulit sa pagkakataon na makausap kayo at lahat ng nanonood, nakikinig po sa inyo. At umasa po kayo na tayo naman bilang miyembro ng House of Representatives, Chairman ng Committee on Basic Education and Culture, ay tututukan pa rin natin na masigurado natin na may quality of education na maihatid sa ating mga mag-aaral. Salamat po, Congressman Roman Romulo, Chairman ng House Committee on Basic Education ng Pasig City Lone District. Kong, mabuhay po kayo. Salamat po. Ingat po. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO.
oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ang oras ay hatid sa inyo ng New Antipolo Coliseum at Angono Cockpit Arena. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Ka-Rex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Ka-Rex Kayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.